It's time to put our knowledge to action. Follow me in this journey as we inspire our people to do good. Nakakatakot na ganti matapos lokohin sa matagal na panahon. Ang ating pamilya ay isa sa mga inspirasyon kung bakit tayo nagpursige at nangarap na magtagumpay dahil sa gustuhang mabigyan sila ng maginhawang buhay. Ngunit ano ang gagawin mo kung may natuklasan kang isang bagay tungkol sa kinikilala mong pamilya na di katanggap-tanggap? Si Danny at Claire ay isa lang sa mga tipikal na mga magkasintahan na masasabi nating in love sa isa't isa. Nangangarap na makabuo ng sariling pamilya, kaya nagdesisyon ang dalawa na magpakasal matapos ang 5 taong relasyon. Napakabongga ng kanilang pag-iisang dibdib dahil kilalang tao si Danny sa kanilang lugar bilang isang mayaman na negosyante. Sa katunayan, stockholder ito sa mga nagalakihang international na kumpanya na nakabase sa kanilang bansa. Lagi itong naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo upang bisitahin ang mga negosyo nito. Maaring dahil sa pagkabisi nito ay di pa sila nagkaanak ng asawa niya matapos ang 2 taon na pagkasama. Laging naiiwan ang misis nito tuwing may mga travel siya dahil di ito mahilig sa paglalakbay at ayaw rin itong makialam sa mga negosyo ng asawa. Sa makatuwid, walang alam si Claire about their family business. Matapos ang 3 taon na pagkasama ay binayayaan sila ng anak na lalaki. Napakasaya ni Danny matapos isinilang ang panganay na anak nito. Pagdaan ng 2 taon ay nasundan naman ito ng isang anak na lalaki at babae. Naging masaya ang pamilya at lagi nag-outing ito every weekends. Di na rin masyadong pumupunta ng ibang bansa si Danny dahil sa kanyang mga anak. Mahal na mahal niya ang mga ito, kaya lalo pa ito nagpursige para sa kinabukasan ng mga anak. Dumaan ang 20 taon at nakatapos na rin ang pangalay nito sa kolehiyo. Pinili nitong magtrabaho sa bangko bilang kahero dahil ito naman ang gusto niya. Habang ang mga kababatang kapatid nito ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Isang araw, pumunta si Danny kasama ang driver nito upang dumaan sa pagkusuri sa isang sperm count nito as requirement sa kanyang sperm donation bilang tugon na rin sa utos ng kanilang Millionaires Business Club. Matapos ang laboratory test ay nagulat si Danny nang sabihin ng doktor na di ito kwalipikadong mag-donate ng kanyang binhi dahil meron itong Sertoli syndrome, isang kondisyon na normal ang sexual activity ngunit walang kakayahang mag-produce ng sperm cell ang kanyang testicles, kaya wala itong kakayahang makapaanak. Nagulat si Danny sa isang masakit na revelasyon na di niya inaasahan. Paano mo nasabi yan, doktor, na wala akong kakayahan? Ganong may 3 anak na ako? Tanong niya. Nagulat din ang doktor sa tanong ni Danny dahil ito'y nangangahulugang di siya ang ama sa 3 anak nito. Kung ganon, sino ang ama ng mga anak ko? Nanginginig na may halong galit ang mga tanong niya. Dahil sa sobrang kalungkutan ay naglasing si Danny sa araw na yon. Di naman siya pinabayaan ng driver niya. Sinamahan siya nito buong gabi. Mula noon, ang masayahing Danny ay naging malungkutin. Lagi nasa kasino upang aliwin ang sarili. Nagkataka si Claire at mga anak nito dahil sa biglaang pagbabago ng ama. Tahimik ito at laging huli na kung umuwi ng bahay. Isang araw, sa di mapaliwanag na kadahilanan ay naubos na umano ang pera nito. Kaya kinausap niya ang asawa at mga anak. Inamin niya na paubos na ang pera niya dahil daw sa pagsusugal sa kasino. Kaya bininta nito ang mga shares niya sa kumpanya upang mabayaran ang malaking pagkakautang. Ang konting pera nitong naiwan ay para sa pang-araw-araw nilang kailangan at pag-aaral ng pangalawang anak at bunso nito. Di matanggap ni Claire ang mga paliwanag ni Danny. Galit na galit din ang panganay na anak nito. Dumaan ng 6 na buwan at pinapalayas ng panganay na anak at asawa nito si Danny. Sabi pa ni Claire,
Kung di ka alis dito, kami ang alis kasama ang mga bata. Hiyang-hiya na kami sa sinasabi ng mga kapitbahay na naghihirap na tayo dahil sa pagsusugal mo. Ano pang silbi mo kung wala ka namang may ambag para sa pamilya natin? Mabuti pa ang panganay mong anak na si Michael. Malaki pa ang sahod at may kakayahang buhayin kami, sabi pa ni Claire. Anong sabi mo? Panganay na anak? Sigurado ka ba dyan? Nagulat si Claire sa tanong ni Danny. Parang may alam ito sa iningat-ingatang lihim niya. Sige kung ganon. Aalis ako sa pamamahay na to, sabi pa ni Danny. Umiyak ang pangalawang anak at bunso nito dahil ayaw nilang umalis ang tatay, ngunit wala silang nagawa dahil sa kagustuhan ng ina at nakakatandang kapatid nito. Dahil sa tiwala ni Danny sa driver nito na si Jake, ay kinausap itong doon na manirahan sa kanya kung papayag ito. Ikinagalak naman ni Jake na makasama ang dating amo at pinasalamatan ito sa pagtiwala sa kanya. Dubli kayod ang trabaho ni Jake dahil maliban sa sariling pamilya at mga magulang nitong sinusuportahan ay nag-iipon ito upang matupad ang kanyang pangarap na makatapos sa pag-aaral. Gusto rin itong matulungan si Danny sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sabi pa ni Danny na kung alam niya lang ang tungkol sa pangarap nito ay matagal na itong natapos sa pag-aaral dahil gusto niyang tulungan ang ganitong klaseng tao na masisipag tulad ni Jake. Upang makatulong ay sumama na rin si Danny kay Jake sa pangangalakal nito. Halatang di ito sanay sa ganong klaseng pamumuhay, ngunit kinaya niya ito. Isang araw, habang nangalakal ang dalawa ay biglang nahimatay si Danny. Kaya dali-dali itong dinala ni Jake sa pagamutan. Sabi pa ni Danny na huwag na siyang dalhin sa pagamutan dahil kailangan nito ang pera sa kanyang pag-aaral. Sabi ni Jake na mag-iipon daw uli ito para sa pag-aaral niya. Ang importante ay ang ngayon na may pagamot niya si Danny. Lalong napahanga ang amo sa sinabi ni Jake, kaya kinausap niya ito na doon na lang siya dalhin sa bahay ng kaibigan nitong doktor upang di na gumastos pa. Pagdating nila sa bahay ay namangha si Jake sa laki at ganda ng bahay ng doktor. Ngunit nagtaka ito dahil pagdating sa bahay ay biglang lumakas si Danny at ang ikinagulat pa nito ay ang pagsalubong ng mga tao sa kanya na tila yata isa makapangyarihang tao. Mas lalo nagimbal si Jake nang sabihin nito na ang kanyang pagkalugi sa negosyo ay isang palabas lamang upang alamin kung anong maging reaksyon ng kanyang asawa at pamilya. Nakipagkonsaba umano siya sa board of directors nito upang mapaniwala ang mapaninlang na asawa na totoo ang kanyang pagbagsak sa negosyo. Napatunayan niya na pera lang pala ang habol ni Claire sa kanya at ganun din ang panganay na anak nito. Sinabi ni Danny ang lahat kay Jake at pinasalamatan ito sa kabutihang puso at pagtulong sa kanya. Binigyan ito si Jake ng $250,000 upang makapag-aral at makapagsimula na rin sa sariling negosyo. Matapos malaman ito ng asawa niya at panganay na anak, ay sinugod si Danny sa kanyang opisina. Anong kalokohan ito, Dad? Paano mo nagawa ito sa pamilya mo? Tanong ng anak. Di ba sinabi sa'yo ng nanay mo ang totoo? Na di ako ang totoo mong ama. Pinaniwalaan niya ako sa isang kasinungalingan at niloko sa matagal na panahon. Buti na lang at nalaman ko ang katotohanan. Nagulat ang anak sa narinig at tinanong ang ina kung totoo ba ito. Inamin naman ng ina na totoo ang sinabi ng ama. Ang tunay na ama nito at ng mga kapatid niya ay ang dati nitong boyfriend at ninong nila. Natahimik ang mag-ina at natulala sa mga pangyayari. Halatang nagsisisi sa kanilang mga nagawa. Ngunit huli na ang lahat dahil nakadesisyon na umano si Danny. Mula noon ay humiwalay na si Danny sa asawa niya, ngunit tuloy pa rin ang suporta sa pangalawang anak at bunso nito. Mahal na mahal niya ang mga ito at itinuring pa rin totoong mga anak. Mahirap bumuo ng tiwala dahil sa isang pagkakamali lang ay maaari itong mawala. Maging matapat sa iyong kabiyak at labanan ang anumang mga tukso
na maaring sumira sa inyong samahan. Sa simula pa lang ay sabihin mo na ang iyong manakaraan. Kung totoo kanyang mahal, ay tanggapin kanya maging sino ka man. Huwag gawing basihan ang pera sa inyong pagmamahalan dahil ito ay isa lang namang kasangkapan upang gawing mas makulay ang inyong pagmamahalan. Money can buy house but not home. Money can buy information but not transformation. Money can buy sex but not love. Gumawa ng maraming pera, ngunit huwag na huwag kang magpaalipin nito. Money is a good servant, but a bad master.